story is the story of our life. But allow me to share with you my story. Pangalawa ako sa magkakapatid. Unang anak na lalaki sa pamilya. Si Papa known as the house band. Si Mama nagtatrabaho, di ba kakaiba. At a very young age, namulat ako sa realidad ng buhay. Taga-tinda, taga-luto, taga-saing lahat, tiga-everything. Ang hit sa lahat, tiga-utang ni Mama at Papa para magkaroon kami ng paninda. Sa gabi ako paborito ng aking magulang. Kakaiba ako. Una, may team ako, sila maputi. Kakaiba talaga. And for your information, my father is a very strict father, known as Top Love. Kaya, games, playing outside, are not in our vocabulary. Kaya, nung nagtanda ako, saka pa lang ako naglaro ng basketball. Pero, take note ha, hindi ako marunong maglaro ng damdamin ng iba. Ako palaging nalalaro sa sasakyan. I seldom join school activities. Bakit? Walang pera kami. Kumbaga, si Mama si Papa din, busy. So pareho kami, tayo lang. But anyway, and always, to make sure na mapapansin ang magulang ko, I make sure na science quizzer and math quizzer ako. Palagi ako nagko-contest. Bakit kaya gusto ko yun? Para mapansin, and aside from that, may baon, may allowance, and bago ang lahat. Damit, and everything. Pero, palaging talunan. Kasi, mali ang purpose. Kaya teacher ko noon, palagi ng bata pa ako, allow me to sing, malayo pa ang umaga, kahit saring, naghihintay pa rin. Tagtagan pa lang, mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Pasensya na boses ko, ginawa ko lang ngayon. And asking my high school life, hindi masyadong maganda. I was bullied po. Because of my scars on my face, and lamya ko daw, and ang itim ko. Pero kung tatanungin ako kung nanligaw din ako. Taas ng pangarap, linigawan ang dyan ang pakakay. Tatanungin ang nangyari, huwag yun ang tanungin. Kasi ang ano kang teacher doon, parang gano'n na, tuwing kita'y nakikita, ako'y natutunaw. Yan ang binanta ko dahil napakaingay ko sa klase. Pinatayo ko ng aking teacher. College life naman talaga, hindi education ang gusto ko. Ayaw ko magturo. Una, if you would magkano kayo, gusto ko magpare. I tried my chance sa seminaryo. Hindi ako natanggap. But meron tumanggap sa akin, missionary of life. Ayaw ng magulang ko, iyakan silang lahat. Bakit kayo maiyak? Hindi ba magwapo? Yun, iyakan silang lahat. Anyway, gusto ko rin ng accountancy kasi ayaw nila na mag-seminary ako. Accountancy din gusto ko. Sa Aquinas. Dahil mahirap lang kami, hindi kaya ng magulang ko. No choice. I took Bachelor Elementary Education sa Bicol University. Kaysa tumambay tayo, sayang ng oras. Kaya, pinagtawanan ng klase ko, ang galing mo sa math, education ka lang, why not took engineering? Kaya grade ko noon, kumahal niyo po, 2-5, tapos stress. I hated to teach. Ayoko magturo, hindi ako bagay. Kasi, hindi magandang sabi daw, pag teacher ka, dapat guwapo, magayon, daingal kayo sa mukha. Yan. That's my Waterloo. Pero sabi ng isang teacher ko, college, that someday, I'll become a mayor of the town. Mayor? Hindi ko kaya yun. Bakit niya po, sir? Mayor ng Muntik. Huwag naman. Sabi niya, best to be akong laude. Kasi maniniwala, nag-ID ako ng pag-aaral, pero too late na po. Kaya take note yan, graduates. Kung gusto nyo, dapat gawin na agad. Baka magsisi kayo, sorry. So hindi ko naging cum laude. Kung 1.75, na-reach ko lang yung mga 1.9, 1.8 sa grades ko.
Sa sunod, di po ka naging cum laude. Okay lang. Ang alibay ko, grades doesn't define you. Remember that? Hindi ko ang nakuha mong marka magdi-define kung sino kayo. Okay. After college, nag-apply ng trabaho. Talagang, hindi talaga pinapalad. Sabi mo nang in-apply ko, you don't belong here. Wow, sabi ko. Kasi naman, di talaga pwede doon pagka-itsura mo. Pag private school, mahirap. Kaya, na-trauma ako mag-apply ng trabaho. So, tigasahin na lang sa bahay. Pag wala kang trabaho, di ba? Nature, ikaw ang utusan sa bahay. Kaya tigasin ka na naman. So anyway, para hindi ako makalimutan ko yung trauma, ay di